ay bigat itong dalhin, parang di ko nakakayanin. Welcome sa atin pong Dear Kuya, The Drama. Hanggang mamaya alas 12 ng tanghali, ito naman natin bibigyan pansin ang mga liham kasaysayan na ipinadadala ng atin pong mga taga-subaybay para mabigyan buhay sa pamamagitan po ng pagsasadula ng mga pangyayari at mabigyang payo naman ng mga katwiran na mga wisdom na nanggagaling po mula sa kasulatang kinasihan ng Diyos sa pamamagitan naman ni Brother Eli Soriano. Kung kayo mayroong mga natatanging kasaysayan at ibig ninyong iparating sa atin at nang kami po ay makapagbigay naman sa inyo ng mga pananaw na sinasabi ng Bible tungkol sa inyong mga predicaments, ipadala lamang ninyo sa Dear Kuya The Drama, 907 Philam EDSA, Quezon City o kaya sa dearkuya@untvradio.com. At kung mapili rin ang inyong liham kasaysayan na siyang story for the month, ay meron kaming kaunting pakonsuelo sa inyo na halagang 10,000 piso. At ngayong araw na ito, kasama natin sa atin pong Dear Kuya The Drama, of course, si Teacher Jack. Good afternoon po, Kuya. Ating mga mag-aaral good morning mula... po pala. Good morning po, Kuya. Pati ating mga mag-aaral mula sa La Verdad Christian College. At kasama rin ang mga imported. May mga bago kang import ngayon, ha? Marami po, Kuya. Mamaya ako na ipapakilala sila after ng Sige po. After ng para bahala na silang manghula kung mga some of them are familiar voices, di ba? Parang voices on air. Ayan, mga makasama ba natin dito ba? Ayan. Mayong buntag kaninyong tanan na diha ba? Diha? Ay, buntag, Kuya. Ayan. Mayong buntag. Mga taga batiin nimo mga taga Bation. Bation ba? Bation nimo mga taga Bisaya ba? Ayan. Hello. Pwede. Hello diha. Pwede pero depindi. Atin ho ngayong liham kasaysayan ay ipinadala naman ni sino ba may padala ngayon? Si Ralph po, Kuya. Si Ralph. Ayan, si Ralph. Ang kanyang kasaysayan ang atin ngayong bibigyan po ng pagkakataon para maisahing papawid sa pamamagitan ng ating palatuntunang Dear Kuya, The Drama. Dear Kuya, Ralph po ang aking pangalan. Tubong Surigao po ako. Ngayon na halos 3 taon na ako dito sa Maynila. 2 linggo na po ang nakararaan nang ihatid ko si nanay sa pier dahil pauwi na siya ng Surigao. Matapos niyang lumuwas dito sa Maynila para dalawin ang tiyahin kong may sakit. Habang nakasakay sa taxi papuntang pier ay napakinggan namin ng nanay ko ang inyong programa na siyang naging daan para ako po ay sumulat sa inyo. Kapos man po sa pera ay galing naman ako sa masayang pamilya, Kuya. Pero alam kong hindi naman sapat na masaya lamang para makaraos sa araw-araw. Bata pa lamang po ako ay alam ko na hindi ako makapagtatapos ng pag-aaral. Sige na, Ilina. Panulod na mo sa balay. Ralph, anak. Sakto na ning imong nasibak. Sulod na pud at mag-aral ng leksyon. Sige, Nay. Bakit pa kailangan mag-aral, Nay? Di man gihapon mi makapagtapos. Nay, di ba ako makapag-high school? Ralph, anak. Alam nyo, kahit man lamang matuto kayong magbasa at magsulat, malaking bagay na sa amin ng tatay nyo yun.
Kahit papano ay hindi kayo maluloko. Pasensya na kayo anak. At hirap din kami ng tatay niyo dahil sa utang na gibilin sa iyong magulang. Yaan nyo, Nay. Pag nakapagtapos ako ng elementarya, bangita ko og trabaho. Sige. Wa pa man kay masudlan og trabaho kasi bata ka pa. Kahit na. O sige na. Pumasok na kayo at mag-aral para pagating ng tatay niyo, mangaon na ta. Oo, Nay. Magsasaka ang tatay ko kuya at bukod sa gastusin sa bahay ay dagdag pasanin din sa kanya ang utang ng mga magulang niya na kailangan niyang bayaran. Kaya noon pa man ay binitawan ko na ang pangarap ko na makapag-aral ng kolehiyo. Ayaw ko naman pong pilitin ang mga magulang ko na ibigay sa akin noon ang bagay na hindi naman nila kaya. Awa ng Diyos ay nakatungtong naman po ako ng high school. Yun nga lamang ay hanggang second year lang. Hindi na po kasi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko kuya. Kung kaya't sa edad na 15 anyos ay pumasok ako bilang isang boy sa isang general merchandise store sa bayan. At tumutulong naman ako kay tatay sa pagsasaka kapag wala akong pasok. Noon ko po nakilala ang nobya ko ngayon na si Jenaline. Uy, Janalyn! Kanina ka pa nakatulala, ha? Hanap ka ni daddy mo. Nagpakita ka na ka sa loob no, papaloob. Sige, Tinora, musunod na ko. Hoy, Ralph. Kung makasipat ka sa anak ng amo natin, kala mo parang sorbetes na matutunan niya sa titig mo. Di man ding ay. Kaara ka. Nako, may hirapan ka diya. Matapobre ang si Mang Densyo eh. Shh! Nagsaba diha. Marinig ka gani ni Nora. Anak po ng may-ari ng tindahan na pinapasukan ko si Jenaline. Habang ako naman ay nagtatrabaho na, siya ay pumapasok sa eskwela. Magkaiba man kami ng estado sa buhay, ay nagkagustuhan din kami pagkalipas ng ilang taon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit natanggal ako noon sa trabaho. Okay ba, Rat? Huwag siya akong buhaton. Murag na kaibaw na si Papa ug si Mama about sa tuang duha. Si Tinora manggod, susumbong siya. Shh! Ay, nagkabala ka na kay storyaho na ako sila. Huwag ka nang malungkot dyan. Lalampasin din natin to. Jenaline! Jenaline! Hala si Papa. Pa? Hoy, lalaki! Pagkaanimog na uy! Manguyab ka sa akong anak! Kung gahuna-huna ka, nga pinaagi sa akong anak, makaluwas ka og ang imong pamilya sa kalisod. Nagkakamali ka! Patay gutom! Tama na pa. Nasayop ka diha. Hinlo akong intensyon sa inyong anak. Patay gutom! Tama na. Sukad ka ron, wala na kay trabaho. Unya na ka mangligaw sa akong anak kung naana kay paghambog. Tara na, Jenaline! Pa! Ralph! Mahal ko si Jenaline kuya.
Pero hindi ko rin naman masisisi ang mga magulang niya kung ayaw nila sa akin. Mula ng araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na magsisikap ako para na rin hindi na ako maliitin ng pamilya ng aking nobya. Kasabay ng pagkatanggal ko sa trabaho ay ang problema naman sa bahay. Ang isa pang pangyayaring yon ang nakapagpaisip sa akin na kailangan na akong kumilos. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para sa pamilya ko, kuya. Paano na tayo? Saan tayo titira? Wako kabalo. Anong nangyari dito? Saan itabo? Kuya, wala na tayo balay? Ha? Ano man? Tay? Nay? Naisanla kasi dati ng lolo mo ang lupa nung nabubuhay pa siya. Halos isang katuig na tayo di nakakapaghulog. Kaya narimatan na. Pinapaalis na tayo ng bagong may-ari. Nay? Tay? Anong naman mo nagsulti? Ganito na pala sitwasyon natin. Sana nakagawa man lang ako ng paraan. Pasensya ka na, Doy. Di mi ganahan na mag-alala ka masyado. Wa mo ko nag-alala dati. Pero ngayon, unsa pa man ako mahimo, pambihira talaga oh. Tiyempo pa na nawala akong trabaho. Sao na naon ni karon? Wako kabalo. Ambot ani. Ang maliit na bahay lamang namin ang masasabi kong tanging pagmamay-ari namin, kuya. Kaya nang hina ako nang marinig na mapapaalis na kami sa aming bahay. Sa panahon pang wala akong trabaho at may sakit ang nanay. Kaya naman, tiyempo talaga ang pagkikita namin noon ng kaklase ko sa elementary na si Eddie. Tanaratan ako kung meron kayong bakanting trabaho. Pasensya na dong, bulay. Kahit pila ragid ang sweldo, masipag naman ko. Kahit bisag unsa ng trabaho. Ralph? Ralph? Ikaw nga harap. Ralph? Eddie? Oh. Ikaw? Hindi na kita nakilala. Mukhang asenso na kayo kakaroon ah. Ang ayos ng forma mo. Hindi naman. Medyo sinuwerte lang. Kamusta ka na? Ito, medyo kulang-kulang lagi karon. Naghahanap nga akong trabaho eh. Ikaw ba? Eto, pabalik na rin ako ng Manila eh. Susunduin ko lang yung mga babaeng ni-recruit ko para magtrabaho sa Manila. Oh? Mao? Baka meron kang pwede isulod sa ako na trabaho diha. Naku. Mga babae lang ang kailangan namin eh. Ganun ba? Sige. Salamat na lang, sayang. Parang naman, kinukonsensya mo naman ako niyan. Sige na nga. Gusto mo bang mag-waiter? Okay na ba sa'yo yun? Oh, talaga, Eddie? Oo naman, okay lang yun. Okay na okay yun. Salamat, Eddie, ha? Sige.
Marami nang naipundar si Eddie dito sa probinsya, kuya. Katunayan, ang nilipatang bahay ng pamilya ko ay pagmamay-ari ni Eddie. Ibabawas na lamang daw niya ang pang-upa sa bahay na yon sa sweldo ko buwan-buwan. Pinautang din ako ni Eddie para sa pamasahe ko sa barko papuntang Maynila. Kasabay ng iba pang ni-recruit ni Eddie ay nagtungo kami sa Maynila para makipagsapalaran. Hindi man namin pare-parehong alam kung ano ang naghihintay sa amin sa Maynila, ay mas maigi nang magbaka sakali kaysa mamatay sa gutom ang kanya-kanya naming pamilya. Ayo lang ka. Huwag kang makikipagbarkada sa masama roon ha. Ito ang address ng Tia Mila mo. Pag nagka-problema ka dun, adtuhan mo siya. Sige, Nay. Kamu po diri ha. Ampinggin mo diri. Kuya, ingat ka po. Oo, ikaw po bunso. Opo, Ikaw, kuya. pakabait ka sa imong nanay ha. Ayaw gid pag-ikya sa mga utos sa imong inahan. Opo, kuya. Rap, lagi kang tatawag sa amin ha. Tahan na, Ate Ellen. Ikaw na muna bahala sa kanila ha. Oo, sige. Tay. Anak, pasensya ka na ha. Kasayad ko naglisod ka. Pasensya ka na. At inanirag yun mong itatay. Tay naman. Tama na nga yan. O sige na, Rap. Baka may iwan ka pa ng barko. Sige, Tay. Una na ko, Tay. Ralph! Ralph! Jenalyn! Ralph! Jenalyn! Ralph! Buti nakarating ka. Hindi alam ni Papa. Takas lang ko sa amua para makakita po nimo bago ka mulakaw. Pag-amping dito ha, ingat ka lagi doon. Oo, ikaw po, Jenalyn ha. Ayaw gid pagpanguyab dir eh. Ayaw kong iilis sa lain. Hintayin mo ako ha. Mag-iipon lang ako tapos... Oo, ikaw dapat magpakabait doon ha. Kunyag, pagpalit mo ko doon sa mga taga Maynila, dami pa namang chicks Na, doon. di ginamay tabo. Kaya nga ako alis eh, para pagbalik ko, matanggap na ko sa imong magulang. Halika na, Ral. Alis ng barko. Sige, Eddie. Oh, paano? Paano ah? Alis na kami ha. Sige na. Sige na. Nakaalis ako noon, kuya, papuntang Maynila. Supervisor pala si Eddie sa isang nightclub sa Quezon Avenue. Doon niya ako ipinasok bilang isang waiter. Samantalang ang mga babaeng kasama namin mula sa probinsya ay nagtrabaho naman bilang mga GRO. Waiter! Eddie, huwag maka nagsulti na ganito pala ang trabaho na papasukan ko dito. Bakit, Ral? Ngayon ka pa ba mamamili ng trabaho? Eh, sa probinsya nga, hirap na hirap ka makakita eh. Nandito ka na sa Maynila, Ral. May trabaho ka. Tinitiran. Isipin mo na lang ang pamilya mong nagugutom sa Surigao. Kailangan ka nila, pare. Kailangan mong trabahong to. Paari na, harap. Pero Eddie... Sige na, magtrabaho ka na. Baka makita pa tayong boss natin. Pagalitan ka pa.
Gustuin ko mang umatras ay hindi na pwede, kuya. Marami na akong utang kay Eddie. Ang upa sa bahay nila nanay sa Surigao, ang pamasahe ko papuntang Maynila. At isa pa'y alam ko rin namang wala akong ibang aatrasan. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kung kaya't mahihirapan akong makakita ng trabaho. Ay, susagoy. Gipakita na tanang gitago silang nanay. Uy, Ran. Ikaw na yung maghatid itong order sa kitchen. Ito listahan, no? Sa table 4 yan. Baka mamiss ko kasi itong inaabangan ko si Sabrina eh. Woo! Grabe, yan na! Ikaw talaga, Felix, oh. Woo! Sabrina! Felix! Asawa mo, Felix. Asan? Asan? Wala. Kita mo? Pinapanood mo pa si Sabrina eh. Takot ka naman sa asawa mo. Oh, sige na. May trabaho na nga ako. Oh, sige. Sa table 4 yan, ha? Saka bumalik agad para mapanood mo si Sabrina. Woo! Woo, Sabrina! Table 4. Umpisa pa lamang ay binabagabag na ang loob ko dahil sa trabaho ko ay may mga mahahalay na palabas na ginagawa sa loob ng nightclub na hindi ko maatim sa sikmura ko. Naiisip ko po si Jenaline at mga kapatid kong babae sa probinsya. Naaawa po akong makita kung paanong binabastos ng mga customer ang mga babaeng GRO. At nandidiri naman po ako sa mga ginagawa nilang kahalayan sa loob ng nightclub, kuya. Ano ba, Sabrina? Hindi ka ba kakandong sa akin? Kandong sabi eh! Mandong ka na. Oh, di ka nga dito. Tapos ng palabas ko, di ba? Saka, nandito ako para i-table nyo lang at hindi para kumandong sa'yo. Bayan ako ba? Ano ba hindi? Mawalang galang na po. Ano? Hoy, waiter! Lumayas-layas ka nga sa harap namin. Hindi na kami umorder. Oo nga, halika nga dito nga. Halika nga dito, Sabrina. Kulit mo ha. Ano ka hindi? Ha? Ano ba? Ayaw niya kasing kumandong. Ano bang pakialam mo, ha? Maawa naman kayo sa babae, oh. Malay nyo, nialamig siya. Ano? Baka dito. Ganito lang mga kuya, no? Bibigyan ko na lang kayo ng extra drinks at pulutan. Huwag nyo lang pipilitin kumandong si Sabrina. Okay lang ba yun? Sige na nga. Ayos ka rin, pare, ah. Sige. Mukhang okay yun, ha? Bilasan na naman tong babaeng to, eh. Ayos ka rin, pare, ah. Sige. Saka samahan mo na rin ang mali. Sisig, sisig. Sige po. You know you gotta make up your mind. Una na ako, ha. Mag-alas 4 na rin, eh. Sige lang. Tapusin ko lang tong paglilinis dito. Sige, pare. Una na ako. Sige. Ingat.
Sabrina? Bakit mo ako niyayakap? Tanggalin mo nga yung kamay mo sa bewang ko. Ha? Bakla ka ba? Hindi ba't ba kasi naniyakap ka? Wala lang. Gusto ko lang kasing magpasalamat dahil pinagtanggol mo ko kanina. Alam mo, kasi sumasama naman talaga ako sa customer eh. Kaso, hindi ko lang talaga gusto yung hilat siya ng pagmumukha nung kanina eh. Thank you talaga ha. Ganun ba? Wala yun. Sige na. Marami pa akong gagawin eh. Ito naman. Ayaw mo ba sa akin? Bigla ka naman kasing pumigla sa yakap ko. Alam ko na. Para masuklian ko naman yung favor na ginawa mo sa akin kanina. Labas tayo ngayon? Ha? Marami pa akong gagawin eh. Ito naman huwag kang mag-alala. Hindi ako maniningil. Treat naman kita eh. Gusto mo, ako nang sasagot dun sa... Pasensya ka na, Sabrina. Ha? Marami pa akong ginagawa talaga eh. Umuwi ka na, baka pagod ka. Labag man sa kalooban ko ang pagtatrabaho sa nightclub, kuya, ay iniisip ko na kung aalis ako doon, ay marami po akong mapapabayaan. Nakadepende ang pamilya ko sa probinsya sa perang ipinadadala ko sa kanila. Ako lamang ang inaasahan nila dahil kaunti lang naman po ang kinikita ni tatay sa pagsasaka. Isa pa ay nag-iipon na rin naman ako para sa hinaharap namin ni Jenaline. Uy, Ralph. Hindi ka pa kumakain, di ba? Tara, lalabas kami. Kakain. Sama ka? Pare, di na pare. Busog pa kasi ako eh. Busog. Ang sabihin mo, gugutumin mo na naman yung sarili mo. Huwag mo naman ipadala lahat sa probinsya ang pera mo. Tao ka din pare, kailangan mo rin kumain. Tama yun. Kayo na lang talaga kumain. Kumain na talaga ako eh. Busog pa eh. Sige na, kumain na kayo. Sige, ikaw bahala. Tara na. Hello? Oh, Ralph! Tawag na siya. Tawag ka, tapos iiyak-iyak ka naman. Ano ba? Basta na ka di ha. Gatuan mo sila nanay sa balay? Oo, gikan lang ako dun sa inyo nung isang araw. Okay naman sila. Si Rose, graduate na sa elementary. Saka, inabot ko na sa nanay mo yung perang ipapamasahe niya padulong diha. Mau ba? Sige. Ikaw, musta naman ka? Pasensya ka na. Di isa umaka uli. Sayang mo ginang pamasahe. Kaysa bayad na ako sa barko. Ipadala na ako sa inuupuan nila duha sa balay. Okay, Ralph. Naintindihan ko naman. Pero, ang tagal ng 3 taon, no? Ang tagal-tagal na pala kitang hindi nayayakap. Pero kumusta may mong trabaho, diha? Siguro,
Masarap ang pagkaon diha, no? Malakas siguro yung kita mo dyan sa restaurant nga imo gisudlan diha. Oo. Sige na. Paano kay Lord? Tawag lang ko, Tro, ha? I love you. I love you too, Ralph. I love you. Kuya, lumipas na ang 3 taon ay tinitiis ko ang pagpasok sa nightclub. Wala naman po akong tiyak na mapapasukang ibang trabaho dahil ni hindi man lamang ako nakapagtapos ng high school. Itatanong ko lamang po sana kung ano ba ang dapat kong gawin. Nagkakasala po ba ako sa pagpapatuloy ko sa trabahong ito? O kailangan ko nang umalis? Sa totoo po ay nahihirapan akong magdesisyon, Kuya. Sana po ay mapagpayuhan ninyo ako sa ikapapanatag na rin ng aking kalooban. Maraming salamat po. Gumagalang, Ralph. Radyo La Verdad 1350. Ito ang UNTV Radio. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bueno, yun ho ang liham kasaysayan na ipinadala sa atin ni Ralph at yun ang kanyang pinuproblema. Bago natin puntahan ang atin pong resource person si Brother Eli Soriano. Pasalamat tayo dito sa ating mga radio drama talent, mga nahatak natin. Ayan. Ito po ang kaisa-isang live drama program sa larangan ng radyo dito sa Pilipinas. Well, bukod doon sa ginagawa nila Attorney Reggie na kinopya din nila sa akin. Kasama po natin ngayon pagpakilala si Teacher Jack, ang ating mga nahatak. Mga pinag-ahatak nito si Teacher Jack. Mabuti na papayag mo yan. Meron ka bang talent fee sa mga yan? Nangako po ako magbibigay daw po kayo sa kanila. Nangako kang magbibigay ako sa kanila. Yun po kuya. Ang import po natin yun mula sa iba't ibang department ng UNTV. Meron po sa engineering, meron sa creative department, meron po sa news, saka meron naman po sa custodian. So, unahin muna natin nasa creative. Sige po, kasama po namin, ito po yung bida kanina, si Manman. Ayan. Manman Sanchez. Yeah. Daghan salamat kanimo Manman ha. Maayo ka gid mag-arte ba? Maayo mag-storya. Kasi talagang taga saan ka ba, Manman? Butuan, kuya. Butuan. Anong salita nyo talaga doon? Bisaya talaga, kuya. Bisaya talaga. Yan, talagang Bisaya sila. Of course, sa custodian po. Okay. Si Bisaya ka Dong. Bisaya ka Dong? Nanay ko po. Nanay mo. Yun, ano ba yun? Tinatawag nila. Sabi nila, yung dito sa pagka mga Bisaya, nandito sa Maynila. Dugay na ka din sa Manila, Dong. Dugay na, tunto manggapon. Dugay na. Ayan, dugay na. Kuya Kuya Alex Montesa po, na custodian po. Okay, thank you so much, Alex, from custodian po natin dito sa UNTV. Yan, sige. And of course, sa engineering naman po, kasama pa rin po natin si Ate Apple. Ikaw ba, Apple, ay ano ka ba? Bisaya ka ba?
Konti lang po. Konti More on lang. Panggalatok. Jutay lang. Jutay. Jutay lang. Ayan, sige. At of course... ito po yung star po natin. Wala po sa news, isa po sa mga anchor natin dito sa UNTV. Star for all seasons. Si Lay Anlugod po, kuya. Ayan. Hi! Hello po, kuya. Ay, Leanne. Oo, talaga naman umpisa dito si Leanne. Talagang Saya talaga, kuya. Pilitin Leanne pa, talaga. di ba? Pero ngayon, ano ka na, fluent ka na magtagalog, di ba? Thank you po. Gikan saan ka? Gikan ko sa Bohol. Bohol. Ayan, talaga. Bohol. Salamat ha for giving way dito sa ating Dear Kuya, the drama. At pwede ka palang sa bagay, nag-aartista dati. At salamat at may news ka pa, no? Opo, kuya. Ayan, 12 to 12:30. Yes, ang UNTV News. UNTV News. Thank you for joining Thank you us. din po sa opportunity na binigay nyo sa akin dito na maging part ng radio drama. Yeah, thank you so much. It's our pleasure. Thank you po. Sila ang Lugod. And of course, ang ating mga mag-aaral sa La Verdad Christian College, ang ating palagi ang nakakasama. At ang kanyang problema ni Ralph, parang nababagabag siya dahil doon sa kanyang napasukan trabaho. Meron na naman. Ikaw na naman, Mads. Opo. Galit na sa'yo si Meryl Kasi sabi, lagi ka na lang kontrabida. Ayan, ang gusto niya marinig at siya ay makaramdam rin naman ng makampante yung kanyang kalooban is because of the kind of environment where he is working. Parang hindi naman siya parte nung whatever it is na hindi niya kaya meron siyang mga hindi nagugustuhan sa paligid niya. Bagay tayo naman. Kahit saan ka naman pumuntang, lumabas ka lang ngayon, marami kang hindi magugustuhan, ano? Marami sa paligid mo na iba-ibang mga bagay na makikita ka. Of course, ang inaabang-abangan natin dito ay kung ano ang maipapayo sa atin ng banal na kasulatan mula pa rin po sa mga wisdom at kaalamang galing sa Biblia sa pamamagitan ni Brother Eli Soriano. Brother Eli. Una, mahirap matiis yung alam mong nangangailangan yung pamilya mo at ikaw ang pinaka-breadwinner nila. Isang mahalagang bagay na ang isang tao ay makatulong sa magulang kasi salita ng Diyos ang nakasulat sa Biblia na yung pagtulong sa magulang, pagmamahal, paggalang, yun ay kalooban ng Diyos. Actually, yung sinasabi sa Kawikaan Tagalog na ang anak ay tungkod sa katandaan, totoo yun spiritually. Ang buhay ng tao sa mundo, kung pag-aaralan natin, ay samantalang ikaw ay bata, magulang ang kakandili sa'yo. Pag ikaw naman ay tumanda, at ang iyong magulang ay matandang-matanda na, ikaw naman ang kakandili sa magulang. Kaya yun ay isang paraan ng Diyos na sa buhay ng tao sa mundo, magkaroon ng symbiotic relationship ang magulang, anak, anak sa magulang. For the continuance of good relationships between parents and children within the family. Maganda yung trait na natutunan mo na magsakripisyo para sa iyong mga magulang at kapatid. Ang problema mo lang ay yung trabaho mo, mayroong mga tukso na hindi ka komportable doon sa nakikita mo dahil sa trabaho mo ay mayroong mga bold shows. Ang maipapayo ko sa iyo, for the meantime na wala ka pang alam na pagkukuhanan ng ibang pangsustento sa pamilya, alam mo naman kasing iyang mga bagay na masasama kahit saan ka pumunta, nandoon yan eh. You just have to close your eyes. Hindi ibig sabihin pipikit ka, kundi alisin mo sa kanila ang atensyon ng iyong isip, ng iyong paningin, para wag kang madala doon sa nakikita mo. Kasi ngayon naman sa telebisyon, pati nga sa mga dyaryo dyaryo intended to be nagbabalita, pero nilalagyan na rin nila ng mahahalay na mga write-ups, mga mahahalay na mga retrato, kung ano-anong mga maaring panggalingan ng pagnanasa ng laman ng tao. Katuparan kasi yun yung sinasabi doon sa unang Juan
Kapitulo 2, versikulo 15. Ang sabi, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung sino man ay umiibig sa sanglibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Yung masasamang pita ng laman, yung masasamang pita ng mata, iyang mga bagay na yan ngayon, ang kahit saan ka pumunta sa mundo, nakalaganap sa buong sanlibutan yan. Walang paraan para yan ay maalis natin dahil mas nakararaming tao sa mundo ang gusto yan. Dahil diyan sa bagay na yan, sinasabi ng kasulatan na yung sa Diyos, lalayo ka doon sa kalikuan na yun ng sanlibutan. Doon sa 2 Timoteo 2:19, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. The step that you have to take is gumawa ka ng paraang makalayo doon sa mga kalikuan. Wala namang masama sa trabaho mo. Kasi nung araw, nag-waiter din ako. Meron kasi akong sarili kong restaurant bago ako nag-aral ng Ebanghelyo. Ako mismo, waiter ako, nagsisilbi ako sa mga tao. Kaya lang, hindi sa isang environment na kagaya nung sa'yo na pag natinginan mo, may mga lewd shows. Yung pagiging waiter mo, hindi masama kasi you have no part about that shows. Wala ka namang ginagampanan doon. So, huwag mo nang tignan. At kung meron kang paraan na makahanap ng ibang trabaho na in a more decent environment, kahit ba yung waiter lang sa isang ordinaryong restaurant na walang ganyang mga shows. Pag nakakita ka, samahan mo ng panalangin sa Panginoon na bigyan kanya ng opportunity sa ganong trabaho na wala kang masyadong makikitang tukso. Ang Diyos naman ay marunong magbigay ng kahilingan ng tao, lalo na kung nanggagaling sa isang kalooban o sa puso na ang nasa ay kabutihan. Kaya maipapayo ko sa'yo, tiis ka muna dyan, hindi naman masama yung trabaho mo eh. Waiter ka eh. Wala ka namang partisipasyon, wala ka namang party dun sa ball shows na yun. Iwasan mo na lang matingin o pansinin pa. Pero for the meantime, naandyan ka, humanap ka ng ibang mas dissenting lugar. May pangako naman ang Panginoon. Humanap ka, makakasumpong ka. Nakasulat yan sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 7. Magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Yun ang ating tiwala. Kung nakikita ng Panginoon na ang iyong layunin sa ikabubuti mo, tutulungan ka ng Diyos. Samahan ka naman ng Panginoon. Maraming salamat po, Brother Eli. At sa pamamagitan po niyan, ay sana kayo ay mayroong mga natutunan at maraming mga bagay na pwede nating magamit sa ating buhay kung nasa ganito tayong klase ng predicament. At alam nyo talagang ngayon ay kailangan natin ng guidance na nagmumula doon sa mga katuwiran at mga aral na sinasabi ng Bible. Basa ho tayo at kagaya ng aming paanyaya, kung kayo po'y walang Bible, sulat lang kayo sa amin sa Dear Kuya sa 907 PhilomEd sa Quezon City at o kaya ay mag-email sa dearkuya@untvradio.com. At kung meron din kayo mga liham kasaysayan na ibig nyo ipadala sa amin, ay sana po ay mag-take kayo ng time para ma-share naman ninyo sa amin yung inyong mga kasaysayan at makapagbigay aral din sa iba pa nating mga taga-subaybay. At the same time ay marinig natin ang mga payong galing sa banal na kasulatan. Ingat lang ho sa mga magbabiyahe, yung mga maglalakbay at yung mga nasa kalsada, ingat lang po sa pagmamaneho. Lamig ng ulo lamang, alam naman natin na maraming nakakainit ng ulo. Kapag ganyan mga pagkakataon, maraming nakakabuisit. Sa ngalan po ng ating technical staff,
sina Brother Mel Magdaraog, Ronald Tabiani, Lodas Wasido, Chris Bantayanon, George Ibardalosa, Isaiah Sig, Dennis Blanca Flor, Michelle Tunggol, Joy Zamora, Jermaine Tuazon, Shelo Cotillion, Medina Baniged, and of course, si Ma'am Annie Rentoy. Minsan pa po tayo nagpapasalamat sa naging pagsubaybay po ninyo. Andyan din si Chat Vergara, syempre, hindi nawawala, at ang ating executive producer. Di ba? At ang lahat ng ating mga naging kasama para sa araw po na ito. Mamaya 12:30, sa inyo naman po ang student hour. Makasama nyo sila Teacher Jack, sila Ma'am Annie at ang mga mag-aaral sa iba't ibang mga eskwelahan na nakabahagi po sa palatuntunan niya na student hour. Umaasa kaming sa tulong ng Panginoon, tayo po'y muling magkakasalo-salo sa araw ng kinabukasan upang muli pang tayo po ay makaalam ng mga katwiran, ng mga bagay na maaaring maging gabay natin hango mula sa mga talata ng banal na kasulatan sa pamamagitan pa rin ng atin pong resource person si Brother Eli Soriano. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na kanyang muling ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay makapaglingkod. Karangalan at kaligayahan po namin na maging maliit na kasangkapan para sa ating mga kapwa-tao. At pagkatapos na ito ay ating magawa, lagi po naming sinasabing kami ay mga aliping walang kabuluhan. Ginagawa lamang namin ang mga bagay na dapat naming gawin. Nananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Ako po ang inyong Kuya Daniel. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. When I feel sick, you give me everything I need. You give me reasons to believe. You are my refuge in times of trouble. You are my joy in times of sorrow. You are the way, the path I follow. You are my song, you're the song I sing. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. I love you, Lord Jesus. Your God's grace, that's enough for me. I thank you, Lord Jesus. Your God's mercy that rescued me. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to live. You are my shelter, my protection. You are my savior, my redemption. Son of the God of all creation, my brother, my friend, my loving God. You make me strong when I am weak. You make me better when I feel sick. You give me everything I need. You give me reasons to believe. You give me reasons to believe. You give me reasons to believe. You give me reasons to